Natapos na po ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang Confirmation of Charges hearing sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At sa kabila po ng pagkwestiyon ng depensa sa mga inilatag na argumento laban kay Duterte, tiwala ang prosekusyon na uusad ang kaso sa paglilitis. Nakatutok si Mariz Umali. Of course, we have to proceed to trial, even if the defense has pointed, for example, to credibility of witnesses or discrepancy. This is not matter for the judges at this stage to settle. Tiwala si ICC Deputy Prosecutor Mame Mandiayan-Yang na matutuloy sa full-blown trial ang kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa panayam ng GMA Integrated News, iginiit ni Yang na hindi flimsy o mahina ang akusasyon laban kay Duterte. It's out of the question to say that it's a flimsy accusation. I think that we have presented evidence and mostly with a great deal of speeches from the suspect himself. Sinalag din ni Yang ang paratang ng depensa na nakabatay lang sa naratibo ang kaso at walang matibay na ebidensya. Anya, sa mga kasong may kinalaman sa mass atrocities, hindi isang uri lang ng patunay ang kailangan. Mass atrocities, witness evidence is one thing. Some other material evidence, including statements, including documentary evidence, footage, all of those are proof, for example, for the crime base. You have also to prove connection. Sa closing remarks ng prosekusyon, sinalag nila ang ilang argumento ng depensa kabilang ang definisyon ng salitang neutralize. Sabi ni Attorney Julia Nichols, maraming saksi ang nagsabi na ang salitang neutralize sa konteksto ng kaso ay nangangahulugang pumatay. 3 beses din daw inamin ni Duterte under oath na mayroon siyang death squad. Binanggit din ng prosekusyon ang talumpati ni Duterte ilang araw bago siya dinala sa The Hague, kung saan sinabi nito na ginawa niya ang lahat para sa sambayan ng Pilipino at hiniling pa na mag-ambag ang mga tao para patayuan siya ng rebultong may hawak na baril. Ayon sa prosekusyon, ipinapakita nito ang total contempt of the court ni Duterte at ang paniniwala niyang the end justifies the means. It's time for him to take responsibility for these crimes he brags about. We have proven it to the level for this to be bound over for trial. We ask you to do that, Your Honors. Sa panig naman ng mga biktima, inihambing nila ang mga argumento ng depensa sa tinatawag na parable of the elephant, na animoy tinitignan lamang ang ilang bahagi ng elepante, ngunit hindi ang kabuuan. Ipinunto nila na sa konteksto ng Pilipinas, ang talumpati ng Pangulo ay itinuturing na polisiya. Gayon din ang malawak na death rate na umaabot sa 39 kada araw noong 2017 at ang umano'y pag-target sa mga mahihirap at marginalized communities. Mr. Duterte's anti-drug campaign was really a war against the poor. In reviewing the evidence in the record of this case, the only reasonable conclusion is that the attack against the specific group within the civilian population, individuals perceived as linked to drug crimes, was widespread and systematic. Contrary to the statistics shown by the defense, there is ample evidence about the high number of murders in this case. Sa loob ng 2 buwan o 60 araw, inaasahan ang desisyon ng mga hukom ng Pre-Trial Chamber 1 kung tutuloy sa trial proper o hindi ang kasong Crimes Against Humanity for murder and attempted murder laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sakaling tumuloy ito sa trial proper, magbubukas daw muli ang application para sa iba pang mga biktimang nais ding lumahok sa kaso. Mula rito sa The Hague, Netherlands, para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras.